Panibagong pag-asa at panibagong kaalaman ang ibibigay namin sa inyo this morning sa usaping immigration with our 22 years immigrant attorney and owner also ng US Journey Immigration Services mga kada. And live via Zoom, makakausap po natin siya, si Attorney Marlene Gonzalez. Good morning, Attorney! Good morning, Diana. Good morning, Kada. Kamusta na kayo? Welcome back dito sa Kada Umaga. We're good. How are you over there? Where are you now at this moment? Mabuti. Nasa Salt Lake City, Utah ako. Ay, kamusta weather dyan? Medyo malamig pa rin, but we're waiting for spring. Nakakainggit naman ang lamig dyan dahil napakainit dito sa Pilipinas. Kaya ang dami, talaga? sobra, Attorney, ang dami gusto mapunta dyan. Okay, mas Kami gusto ko lahat. dito yung at least I can wear a jacket, no? Correct. Kami, kapag Yes. nasa loob, pwede naman dahil may aircon. Pero sa labas, naku, impossible. But ito, this morning, Attorney, meron tayo isa pang caller, of course, na gusto kitang kausapin para sa kanilang immigration concerns. At makakausap naman natin via phone patch si Jana Cruz. I think, I believe nandyan na siya. Jana, are you on the phone? Hello po. Hello po, Ayun. Miss Diana. Hello po, Miss Attorney. Hello, Jana. Kamusta na? Ayan, Jana, this is Attorney Marlene. She's gonna take care of all your concerns tungkol sa pagpunta ng US and everything that you would like to ask her. You may start now. Go ahead. Thank you po. Attorney, ang concern ko po kasi, kanting info lang po. Writer po kasi ako ngayon dito sa Philippines. Ngayon po, yung naging katrabaho ko po noong 2000, basta matagal na po, yung trabaho ko po noon, nagkaroon na po siya ng company na TV Pro din po dyan sa US po, sa California. And ngayon po, ang sabi niya, parang kulang daw po sila sa tao. Kaya kinukuha niya po ako kung sakali raw po na gusto ko na mag-racket kahit 3 months lang daw po sa company nila kasi TV production din po yun. Ang binabanggit niya po sa akin, target po daw sana ay by August ay makapag-start na po ako. Ngayon po kasi tourist visa lang po ang meron ako and mayroon pa po ba akong dapat na i-ready o dapat po ba ngayon pa lang nag-aasikaso na ako ng papers kung sakaling i-go ko po yung offer niya na mag-racket po ako doon? Oo, bawal magtrabaho ng tourist visa. You're not allowed to work. You're not allowed to get any compensation for work. Yung tourist visa, yung B1, B2, pwedeng mag-conference ka, mga meeting, pero yung trabaho mismo, bawal yon. Ngayon, sinabi mo ba that it's a company you work for now na may nag-umpisa sila ng branch sa US? Yung ka-workmate ko po dati, bale sa kanya, yung pinapasukan niya po. It's not a company you already work for, gano'n. Apo, ibang company po. Hindi allowed sa tourist visa yon. Attorney, pag gano'n ang case ng isang tao, pwede ba sila makakuha ng ibang visa na pwede tumulong sa kanya in case na kailangan na magtrabaho temporarily po? Posible yung H-1B, possible yon. Pero you need to look into, bali, you have not worked for them before. Anong sabi mo, writer? Kasi production din? Apo. Yeah. Hindi ka lang pwedeng basta-basta magtrabaho doon. Kailangan, tsaka yung mga temporary non-immigrant visas, it's good for 1 year, it's good for 3 years, yung H-1B nga. So, you need to find another way. Hindi allowed sa tourist visa mo. Yun ang Ano pong dapat niya gawin, Attorney, ni Jana? Ano ba yung mga requirements or anong type of visa na kailangan niya i-apply? Even if it's not for a very long time, maybe magawa po tayo ng paraan. Hindi. Yung temporary work, inisip ko, ang most common yung temporary work, yung H-1B eh. H-1B. Yeah.
Take notes, Jana, please. H1B. Okay. Yeah, tingnan mo yung H1B, specialty occupation yon pero hindi yun kaagad-agad. Yun din tawag nila ngayon lottery kasi nga, halos hindi ka necessarily mapipick. You have to put your application in, but that doesn't mean you'll be approved. That's why they call it now a lottery. It wasn't like that before. Kasi limited nga yung visas. So, ang the issue is the U.S. is very restrictive when it comes to allowing foreign workers. Even with the legal ways, yung mga permanent at saka even yung mga 3 years, stricto sila. Kaya, pag pumasok ka ng airport with your tourist visa, you must not mention anything about doing some kind of project. Yeah. Huwag mong sabihin project may work. Anong advice na pwede niyo ibigay kay Jana bukod sa hindi siya pwede magtrabaho using her US visa na tourist visa? Kasi pwede yung ibang tao kasi pumupunta doon po and then biglang may mahanap sila ng trabaho, pwede ba nila mag-apply pang working visa habang nandoon na sila? Kahit dumating sila with a working visa? Posible, depende sa position. Depende. Kasi yung H1B may mga specialty occupation, pwede ka mag-change status from tourist to H1B. Pero at saka may premium processing for some cases. Katulad nung, let's say, specialty occupation nurse, no? Yung highly skilled na, highly educated, yung may masters, tapos kailangan magtrabaho sa specific ward, ganon. Yun, pwede yun, mag-change status to H1B. Pero, at saka yung premium processing din. Pero, hindi sa lahat yon, hindi common yon. It's not gonna be easy for example, in Jana's case as a writer. So, ang advice mo po, attorney, ay makuha niya sana ng working visa bago siya mag-fly sa US. Tama po ba? Correct. Okay. Jana? Yes po. May tanong kaya po talagang mag-tourist ka lang muna. Apo. Paano nga po, for example po, sabihin kong dating next week po aayusin ko na po or ilalakarin ko na po yung working visa. Mga gaano po katagal kaya yung process po nun kung sakali? Hindi po aabutin yung target po na August po, no? So, depende nga. Katulad nun, yung H1B, specialty occupation, premium process, ganon. Tingnan mo yung sa uscis.gov, nandun lahat yung mga types of visas, tsaka requirements. And that's the only thing I could think of that is the quickest, But I think you can just go as a tourist and check it out and see what they got for you. But for sure, you cannot, the tourist visa does not allow you to work for compensation. All right. Jana, do you have any additional questions? Wala naman na po. Siguro po. Okay. Opo, wala naman na po. All right, thank you very much. Naman na po ni attorney po. Thank you. Thank you very much, Jana, for calling us this morning. At sana natulungan ka namin sa iyong immigration concerns. And Attorney Marlene, talaga may mga cases na ganun talaga, no? Na minsan kailangan nating magkuha ng visa bago lumipad dyan sa US. Para sa ating mga kada naman na nangangailangan ng mga isang US immigration attorney, paano po naman nila pwede kayo kontakin at attorney? They can reach us sa website namin, us-journey.com. May comment box doon. You can leave a message, leave your name, and ask your question. And we'll try to get to your inquiries. Thank you so much, Attorney, for helping a lot of Filipinos to get into the US and work. At sa mga may katanungan po or concerns sa usaping immigration, mag-message lang po kayo mga kada dito sa ating Facebook ng Net25. At asahan niyo po, sagutin po namin ang yung mga katanungan. Hello mga ka-Net25! This is Diana Menezes, and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment.